Panginoon at sumaiyo rin. ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus, "Kawawa ka, Corazin, kawawa ka, Betsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, di sinsanay malaon na silang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Sa araw ng paghuhukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa kaparusahan ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Capernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades. Ang nakikinig sa inyo'y nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo'y nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Muli, magandang hapon po sa ating lahat. Happy First Friday para po sa buwan ng Oktubre. At magpasalamat po tayo na kahit meron pong banta ng malakas na ulan, yellow warning, tayo po ay nabiyayaan so far mula kanina hanggang ngayon ng mainit na panahon. Sabi ko na sa inyo yan ho ang sikreto para gumanda ang panahon. I-declare na walang pasok. Di ba? Nangyari na ho yan. Ilang beses na. Nung dineclare nilang walang pasok, lalong gumanda ang panahon. Kaya palakpakan ho natin ang Panginoon. Ipinag-aadya niya tayo sa kapahamakan at binibigyan niya tayo ng pagkakataong magkita-kita, magsama-sama, at makaharap muli sa Kanya. Now, napakaganda ho ng ating mga pagbasa na narinig mula sa aklat ni Propeta Baruch at sa Ebanghelyo mula kay San Lucas. Isa po sa mga metodo o paraan sa pagsasaliksik o pagninilay sa kasulatan, Bible study kung tawagin, ang pagsisikap na tukuyin ano ang dumadaloy na kaisipan sa mga pagbasa. Ano yung dumadaloy na kaisipan sa mga pagbasa para ho makita natin ano bang nais ipahiwatig ng Panginoon. At yun ho'y isang paraan para ito'y ating matukoy pagkilala sa mga salitang madalas na uulit sa unang pagbasa at sa Ebanghelyo. Kung atin hong babalikan ang unang pagbasa, meron hong pagpapahayag, pag-amin ng pagkukulang o kasalanan ang mga taga-Jerusalem. Ang sabi nila, "Hindi kami nakinig sa Kanya. Hindi namin sinunod ang mga tuntuning ibinigay niya sa amin." It was a confession of sin. We did not listen to God. Hindi kami nakinig sa Kanya. At yun ang salitang pakikinig, naulit din ho sa ating Ebanghelyo. Ang sabi ng Panginoon, "Ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin." So, dun lang ho sa salitang iyon, nakikinig. Ako'y naniniwala na ito ang nais na mensahe ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagbasa natin ngayon. Ano ang kalidad o antas ng aking pakikinig? Kasi ho itong naging pagkukulang ng mga taga-Betsaida, taga-Corazin at ng Capernaum. Hindi sila nakinig sa Panginoon. Na siya ring kasalanan, pag-amin ng pagkukulang ng mga taga-Jerusalem at Huda. Hindi namin siya pinakinggan. Kaya kung meron ho palang isang napaka mabisang
pagpapahayag ng debosyon at pananampalataya sa ating mahal na Poon, walang iba kundi sa pamamagitan ng pakikinig. Now, the question is, how are we supposed to listen? Ano ba ang tamang paraan ng pakikinig? Kung tutusin, napakadaling pag-isipan, napakadaling sagutin. Ngunit, ito ho'y napakahirap gawin dahil napakarami hong nakatatawag pansin sa ating kapaligiran, yun ho'y external. Ano pa yung mga nangyayari at gumagalaw sa ating isipan, sa puso't kalooban na nakatatawag pansin din kung kaya't ang ating pakikinig ay apektado, nasisira. Now, ito ho ang nais kong bigyan natin ng pagninilay ngayon. Nang sa gayon, di na natin maulit pa ang kasalanan ng mga taga-Huda at Jerusalem sa lumang tipan, sa panahon ni Propeta Baruch, at siya rin ang hindi natin magawa ng naging kasalanan ng mga taga-Corazin at Capernaum dahil hindi sila nakinig sa Panginoon. Paano ba tayo makikinig sa mahal na Poon? Number 1, ito ay very practical. Sana ho'y bigyan natin ng pansin na sobrang practical, buksan natin yung ating isipan at harinaway ito yung ating mabigyang katuparan bilang pakikinig sa mahal na Poon. Kapag tayo ho'y nagpasyang magdasal, sana ho, iwan muna ninyo lahat. Alisin lahat ng mga means of communication. Yun hong earplug, yun hong cellphone, itago mo na yan, ilayo. Patayin ang television, turn off ang internet connection. At nang sa gayon, yun hong ating atensyon, pansin, nakatuon sa nais nating pakinggan ang mahal na Poon. Bakit natin to kailangan gawin? Kasi we are all guilty of a very limited capacity to listen. Madali tayong matawag ang pansin. May konting ingay, pansin. Tumunog ang cellphone, lana. May nakita sa television, sa screen, lana. Naputol na. Inagaw na ang ating atensyon at pakikinig. Kaya para hindi mabasag, hindi masira, at buong-buong nakatuon yung ating pansin, pakikinig, atensyon sa Panginoon na nais nating pakinggan, ilayo ang mga bagay na ito na nakatatawag pansin at ilapit ang sarili nang tayo'y mapalapit sa Panginoon. Literally, as simple as that. Ganun lang kasimple. Ngunit alam ko napakahirap. Kasi sa oras na hawak natin at lagi naman nating hawak-hawak yung inyong cellphone. Nako, wala na. Nakalimutan na mayroon nakasalang sa kusina. Nakalimutan na mayroon palang dapat pang gawing pang iba. Nakalimutan ng kumain. Nakalimutan ng mayroon palang kausap. Nakalimutan ng matulog. Wala na ang ating pansin. Sira na ang ating pakikinig. Tama ho ba? Do I make sense? Father, ikaw lang yan. Problema mo yan. Sana nga ako lang may problema. But I'm trying to listen and to read our own common experiences. Na sana, para yung ating atensyon, talagang nakatuon sa nais nating kausapin at nais kumausap sa atin. Bitawan ang lahat ng makatatawag pansin. Both ways. It goes both ways. No? Nais nating kausapin at nais din kumausap sa atin upang magkarinigan tayo ng taimtim, iwaksi, isantabi ang lahat ng mga nakatatawag pansin. Kahit sa tao,
Nasubukan nyo na bang may kausap kayo, may sinasabi kayo, and then biglang iniwan kayo ng kausap nyo? Na-experience nyo na ba yan? O baka wala kayong kinakausap? Cellphone lagi hawak. Baka kayo yun. Kinakausap tayo, hindi tayo nakikinig kasi ang pansin nandun sa cellphone. Pahamak ko yung cellphone na yan. Simisira ng ugnayan. At pinabababa ang ating antas ng pakikinig. Ito ho ang kasalanan ng lumang tipan at ng bagong tipan sa kapanahunan ng ating mahal na poon. Na sana mismong sa kapanahunan natin ngayon, matututo tayo sa mga naging pagkakamali nila noon. Nang sa gayon, lubusan nating maibibigay ang ating tuon, pansin, pakikinig sa mahal na poon, at lahat ng nais niyang ibigay, ibahagi, ipahiwatig sa atin, ay hindi natin makakaligtaan, hindi natin masasayang, bagkus ating mapapahalagahan. Ikalawa, maganda rin pong isaisip na anuman ang ating narinig, sana'y hindi ho kakalimutan, tatandaan, memorize, tandaan. Narinig ko, sabi ng Panginoon, huwag kalimutan, itatak sa isip. At para ho mangyari yon na hindi mawawala sa ating kaisipan, laging sariwain at laging balikan ang karanasan at ang ating narinig. Memory is a very, very important element in the practice of the faith. Marami hong pagkakataon sa ating mga pagbasa na mismong ang mga Israelita pinakikiusapan ng Diyos, huwag mong kalimutan, O Diyos, ang kagandahang loob mo sa amin. Diyos pa ba ang makakalimot o baka tayo ang tumatalikod? Di po ba? Kaya, anuman ho ang ating naging karanasan ng pakikinig sa Panginoon, huwag kalimutan, laging sariwain, laging alalahanin. Ang Diyos na ating kinausap, ang kanyang pahiwatig at ang ating narinig, at ang mismong ating karanasan ng pakikipag-usap at pakikinig sa Kanya. Sasabihin nyo, Father, ang dami namang dapat i-memorize. Yan lang ho ang paraan para tayo lumago sa pananampalataya. Dahil sa oras na kalimutan ho natin ang isa sa tatlong yan, may kulang na ang ating pakikinig. Hindi natin dapat kalimutan ng Diyos. Hindi rin naman dapat isinasantabi ang mismong karanasan ng pakikinig sa Kanya. At lalo't higit, huwag kakaligtaan ang narinig natin sa Kanya. Laging tandaan, lagi hong sariwain sa ating alaala. Gamitin ang karunungang bigay ng Diyos sa atin sa tama at mabuti sa Kanya. Kung titingnan ho natin kung atin nung susurin, kung saan-saan natin ginagamit yung ating isipan. Mga bagay na hindi dapat pinaglalaanan ng panahon, sayang ang karunungan. Baka mas maigi pang magkaroon tayo ng pagkalimot. Huwag naman sa Panginoon. Kaya, gamitin ng tama't mabuti ang biyaya ng karunungan at kaisipan na laging aalalahanin, gugunitain at sasariwain. Di kakalimutan ang Panginoon, ang karanasan at ang turong Kanyang ipinadinig sa atin. At ikatlo, sana po anuman ang ating narinig, tinanggap, at mismong Panginoon na ating nilapitan, dala-dala natin at taglay-taglay natin sa ating paglalakbay sa buhay. Once lang ho tayo pumupunta dito sa Quiapo. Yung iba, pag First Friday lang. Ang iba, tuwing Biyernes.
Sana ho, nagsisimba rin tayo at paglinggo sa inyong mga kanya-kanyang parokya. Granted, 2 days in 7 days. Now, sa 5 araw na natitira sa buong sanlinggo, bit-bit ko ba, dala-dala ko ba, naisasabuhay ko ba, hindi ko ba nakakalimutan ang lahat ng aking karanasan, narinig, at mismong ang Panginoon. Ito ho, ang naging kasalanan ng mga kababayan nating mananampalataya. Hindi nila isinabuhay ang naging karanasan nila sa Diyos. Na sana tayo hong nakakapakinig ngayon ng pagninilay na ito, dala-dala ko sa araw-araw ang narinig ko. Kasama ko lagi ang Panginoon saan man ako magpunta. At sariwang-sariwang naririnig ko ang kanyang tinig na nagpapaalala sa aking magpasya sa tama at sa mabuti. Isang bagay ho na akin hong pinapangarap. Meron ho tayong himno sa mahal na pong Jesus Nazareno. At ako'y tuwang-tuwa, masayang-masaya, na marami na ho sa atin ng umaawit. Hindi agad umuwi pagkatapos ng blessing. No. Sama-sama pa tayo nananatili at umaawit. Kung ito'y lagi nating pakikinggan at laging aawitin, automatic, maririnig ho natin kahit hindi tayo kumakanta ang tinig ng Diyos at ang tinig ng iba na nag-aakay at nag-uudyok sa atin. Magtiwala, huwag kalimutan ang karanasan sa Diyos at ang kanyang turo at mga aral. Memorize na ho ba natin yung awitin, ang himno sa mahal na pong Nazareno? Sana ho by now, memorize na ho natin. Nang sa gayon, kahit tayo natutulog, kahit di tayo maawit, nasa pangkaraniwang gawain sa bahay o sa opisina o saan man, naririnig natin ang tinig ng ating pananampalataya. Umaawit, nangungusap. At ang Diyos mismo na ating nakikinig, nagpapaalala sa atin na huwag kalimutan ang lahat nating narinig. Napakahalaga ho ng pakikinig. At sana ngayon, matyaga kayo nakinig sa akin. At wag lang ho sa akin. O kahit wag na sa akin, kung napapagod kayong pakinggan ako, wag naman ho sa Panginoon. Sa mahal na poon, pakinggan natin siya. At ang paraan ng pakikinig, sa pagharap ko sa Kanya, sa pag-alala ko sa Kanya, isasantabi ko lahat ng nakatatawag pansin. Ng buong buo ang aking atensyon sa Kanya lang nakabaling. Lahat ng aking narinig at naranasan at mismo ang Panginoong aking pinakinggan, di ko kakalimutan. Bubuhayin ko, isasama ko saan man ako naroroon. Nang sa gayon, hindi lamang tuwing Biyernes, hindi lamang tuwing tayo nagdarasal, kundi sa araw-araw nating buhay, hanggang kamatayan, hanggang tayo sumapit sa kalangitang ating hantungan. Ang narinig natin ay patuloy na umaalingaw-ngaw, buhay na ating naririnig at sa ating gumagabay. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami.